Anyway, dito muna tayo. May ipapakita ko sa inyo na verse. Daniel chapter 12 verse 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, yung passage na yun or yung verse na yun ay tungkol doon sa dalawang everlasting. Yung everlasting life at yung everlasting doon na shame and contempt. Siyempre, sa impyerno yun. Yung everlasting life, siyempre, sa langit yun. Pero siyempre, alam natin na yung langit ay yun ang realm ni ng God the Father. Pero paano lang ba kapunta doon? Sabi sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, paano yun? So, si Jesus lang talaga yung daan. Hindi God works, hindi anything else. Hindi religion. Pero syempre, kapag hindi mo talaga tinanggap si Jesus, sigurado impyerno ka kahit ikaw pa ang pinakamabait. Kahit pa ikaw pa ang pinaka-generous o whatsoever. Kahit pinakasikat ka pa o pinakamayaman or anything else. Regardless of your success, regardless of your title, kapag wala kang Jesus, you will be in hell. But with Christ, sure, sigurado yan, heaven is in you. And heaven can only be open through Him. Ganyan ang kaparaanan ng Diyos. Kaya baga sa Old Testament, kailangan nila mag-alay ng tupa or ng any animals. Kasi yung blood para to purify their sins. Pero hindi yun sapat. Kaya si Jesus na naging ultimate sacrifice para lang masave niya tayo. Pero yung hell ay talaga yung may mga pupunta din doon. Yung mga may maling akala. Akala nila okay na ang religion, akala nila okay na ang good works. Akala lang nila. Pero si Jesus lang talaga ang paraan para makapunta sila sa langit. Without Him, hell is real. Is their destiny. Hell is their destiny without Christ. Kung akala nyo ang heaven and hell is New Testament concept, mali kayo. Kasi kahit sa Old Testament, meron na. Kaya nga, ang ginamit ko is the book of Daniel. Kaya habang ikaw ay nabubuhay pa, accept Christ. He too will accept you.